Eto na, unti-unti na rin gumagalaw dito ang mga NBA franchise. Ang tindi ng 3-team deal dito na kinapapaloban ng Sacramento Kings, Chicago Bulls at San Antonio Spurs. Tingnan pag-usapan natin kung sino-sino nga ba ang mga players na to at ano-ano nga ba ang mga nakapaloob sa trade na to. Eto na no, fresh na fresh. Ayon mismo dito sa ESPN analyst na si Adrian Woj ay nag-agree na nga itong si DeMar DeRozan ng 3-year deal dito nga na nagkakalaga ng $74 million para dito sa koponan ng Sacramento Kings. Ang kapalit niya ay mapupunta dito si Chris Duarte para sa Bulls at ang second round picks na meron ding ilang cash incentives. Samantalang para naman dito sa San Antonio Spurs ay itong sila Harrison Barnes at ang unprotected 2031 pick swap. Mukhang nabigo na naman dito ang Los Angeles Lakers na makuha ang kanilang pinakatinututukang player ngayong NBA offseason. Ilang beses na rin kasi itong sinubukang i-recruit ni LeBron James dito nga para sa kanilang koponan, hanggang sa ngayon na malaman-laman natin na mapupunta na lamang ito sa Sacramento Kings. Unti-unti na nga talagang bumabalanse ngayon ang mga NBA teams dito para sa next NBA season. Tingin ko possible na ito na ang isa sa pinakamalakas na lineup na maaaring gawin dito ng Sacramento Kings na pinapangunahan dito ni De'Aaron Fox, Malik Monk, Keegan Murray, Domantas Sabonis at itong pinakabagong player na si DeMar DeRozan. Panalong-panalong Kings dito sa trade na to dahil hindi rin nawala sa kanila ang mga key players nila. Tapos 34 years old lang itong si DeRozan na nag-average itong nakarang season ng 24 points, 4 rebounds at 5 assists, shooting 48% from the field. Ito na atang isa sa pinakasulit at matalinong ginawa dito ng Sacramento Kings. Isipin nyo, no, isang guard at isang small forward lang ang nawala sa kanila dito at hindi ito gaano naging masakit para sa kanilang koponan. Ito ngayon sila Harrison Barnes at si Chris Duarte. Ilang saglit nga lang matapos nga i-anunsyo dito ang sign-in trade ni DeMar DeRozan ay naispatan kagad dito sa Summer League. Init kagad na winelcome dito nga ng Beamtown ang small forward. Abe, ganun-ganun lang no, ang bilis ng pangyayari. Kung nakarang season ay hindi sila nakapasok sa playoffs dahil nalaglag sila dito sa play-in matapos silang talunin dito ng Pelicans, ngayon mas lalo silang lalakas dahil sa addition nila ng isa pang all-star. Actually, matagal na rin talaga nagre-request ng trade itong si DeMar DeRozan. Naghanap lang talaga to ng tamang pagkakataon at siguro tinignan niya rin yung mga offer dito ng Los Angeles Lakers. Pero ngayon sa huli no, mukhang nabigo na naman dito si LeBron James na makuha ang gusto niyang player na makasama. Ngayon dahil sa kaliwat kanan ng mga trades dito na nagawa ng mga NBA teams, ang karamihan dito ay napupusuan din ng LA. Sa ngayon wala pa rin talaga silang ginagawang moves dito at wala pa rin talagang update na nilalabas dito nga si Adrian Woj. Pero so far unti-unti nang lumalakas sa mga NBA teams lalong-lalo na dito nga sa West. Unti lang nga ba nakafocus din ng attention dito nga ni LBJ para sa paparating na 2024 Paris Olympics. Kahit nga mismo kasi sa debut game dito ng kanyang anak na si Bronny James dito nga sa NBA Summer League ay hindi rin siya naka-attend dahil nga sa pag-practice ito at paghahanda nila sa Olympics. So yan pa lamang ating mga updates patungkol nga dito sa sign-in trade ng NBA. Sa tingin niyo, sinong panalo dito sa 3-team deal na to?